Masaya ba ang relasyon mo or isinusumpa mo? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga senyales na ikaw ay nasa isang toxic na relasyon. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, diretso na tayo ating aalamin ang mga nangyayari, ang mga senyales na ikaw ay nasa isang toxic na relasyon. So, at number 1, ito, puro panloloko. Napakahirap naman kapag ang relasyon ninyo ay puro panloloko ang nangyayari. So, andyan na, halo-halo na lahat yan. Andyan na yung cheating, yung pagtataksil, pambababae, panlalalaki, andyan na lahat yan. So, ang hirap, di ba? Kapag nasa ganyang sitwasyon ka na at nakikita mo na wala ng patutunguhan, wala ng pag-asa ang relasyon na yan, it is best to exit. Umalis ka sa ganyang relasyon kasi wala, sayang ang buhay mo. Alam nyo, napaka-iksi ng buhay para manatili sa ganyang uri ng relasyon. Umalis ka na. Ang mga ganyang uri ng karelasyon o tao, wala na yan. Kumbaga, nasa katawan na yan, hindi, napakahirap ng magbago yan. Parang sakit na yan na nakadikit sa kanilang katawan. So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung puro pagsisinungaling. Ang kasinungalingan at yung mga panloloko ay talagang magkakasabay lahat yan. Kasi nga, puro kalokohan yan. So, para mapagtakpan ang mga pinaggagawa niya, magsisinungaling yan. Sa panahon ngayon, parang naging normal na ang magsinungaling, di ba? Para lang maging maayos ang paningin ng tao or maprotektahan ang pansariling interest, di ba? Kesa naman aaminin yung kasalanan, napakabihira ang ganun. Lahat ngayon, para lang magmukhang mabait, magmukhang okay na okay siya, magsisinungaling na lang yan para matakasan yung panghuhusga ng ibang tao at ang partner niya mismo. So, kapag ganyan na puro na kasinungalingan ang nangyayari sa relasyon ninyo, umalis ka na. Huwag ka nang magtagal sa ganyang uri ng relasyon. Kasi naku, sobrang napaka-stressful ang nasa ganyang pagsasama. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung may pananakit. Madalas, ang pananakit na ito ay physical at mostly ay ginagawa ng lalaki sa babae kapag sa physical abuse or yung physical na pananakit. Pero ang pananakit, hindi lang sa physical. Andyan din yung emotional at yung mental. Yun ang mahirap, yung emotional at yung mental. Napakabigat yan sa damdamin at sa isipan ng tao. So, kapag andyan na yung panloloko, andyan na yung pagsisinungaling. So, napakahirap isipin na ninoloko ka ng partner mo, na pinagtataksilan ka ng partner mo. Sobrang emotional damage at mental anguish ang pagdadaanan ng individual na nakakaranas ng mga ganito. So, kapag nararanasan mo yan sa isang relasyon, umalis ka na please, okay? Kasi maging paulit-ulit na lang yan. Hindi yan matitigil hanggat hindi ka umaalis or hanggat nandyan ka sa relasyon na yan, wala. Magsasuffer ka lang yan, okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung constant criticism. Nako, walang katapusang panghuhusga or lahat-lahat na lang ay sinisisi ka. Lagi kang sinisigawan, lagi kang pinagsasabihan ng masasamang mga salita. Sa halip na mag-criticize ay purihin mo, di ba? Ang dami-daming positive sides ng relasyon ninyo. Bakit lagi na lang yung mga negative?
ang tinitignan, ang binibigyan ng pansin, ang masyadong pinapalaki, di ba? Dapat kapag yung mga negatibo na yan, pinag-uusapan yan, inaayos yan. Hindi yung ginagawa mong tahihiyan yung partner mo, masyado mo siyang pinapahiya, masyado mo siyang minamaliit at kung ano-ano pang mga masasakit na mga salita ang sinasabi mo. Okay? Huwag ganon. Sa halip ay yung dapat yung magaganda, yung mga maaayos, yung mga mabubuti, ang dapat na pinag-uusapan ang mga sinasabi. Okay? Pero kapag ganyan na, ang paningin or ang turing ng partner mo sa'yo, naku, huwag ka nang tumagal dyan, okay? Kasi yung mga ganyang uri ng partner or karelasyon, may sakit yan sa utak, okay? Maaring sila ay narcissist or yung mga mahilig mag-gaslight. O, ayan po. So, ayan po. Ang number 4, number 5, ito, kapag ang isa or ang partner mo ay nalulong sa mga masasamang bisyo. So, kapag yung partner mo ay nasa kanya na lahat, kumbaga, yung literal na nasa iyo na ang lahat ng mga masasamang bisyo. Andyan na yung mga ipinagbabawal na gamot, di ba? Yung mga alak, pag-iinom, pambababae. Nako, alam mo yan, halos magkakasama lahat yan eh. Kapag yan ay mahilig sa bisyo na ganyan, nako, dugtong-dugtong na yan. Magkakarugtong lahat ang mga masasamang bisyo na yan. Okay? So, mahirap talagang pigilan yan. Kailangan na ng professional na intervention. Ipaparehab ang ganyang uri ng problema. Alam nyo kasi, kapag lulong sa masamang bisyo ang isa sa inyo, napakahirap ang ganyang relasyon. Marami na akong na-witness. Kapag ang isa ay nasa masamang landas, wala. Puro problema, puro pananakit, walang katahimikan talaga. Nakita ko na yan sa aking mga mata. Kaya ang hirap, siguro magpatulong ka. Ipaalam mo sa mga kinauukulan para at least meron kang protection. Okay? Kasi yung tao na medyo wala na sa matinong utak dahil sa mga bisyo, napakadelikado, nakakatakot. So ayan po, ang number 5, number 6, kapag merong abusong pinansyal. Nako, mahirap kapag ganito kasi lalong-lalo na kapag isa lang sa inyo ang merong pinagkukuhanan ng pera, tapos yung tao na yon ay kinokontrol kanya dahil syempre sa kanya galing yung mga pangangailangan sa finances at sa mga pangangailangan ninyo araw-araw. Sobrang degrading ito sa pagkatao mo. Marami siyang mga kondisyon bago ka bibigyan o kaya kinokontrol niya yung mga gawin mo or else hindi ka bibigyan ng pera or lahat ng mga galaw mo ay kontrolado niya kasi nga yung mga finances ay siya lang ang nagpro-provide. Napakahirap ng ganon. Pag ganyan, walang pagmamahal sa ganyang uri ng relasyon. Pang-aabuso yan. Hindi porket siya ang nagpro-provide ay ganon ang turing niya sa kanyang partner. Hindi po ganon ang pagmamahal. So kapag nararanasan mo yan, umalis ka na. Kasi yung mga ganyang tao, may diferensya na rin yan sa utak. Promise. Okay? So ayan po. Ang number 6. So ayan po. Ang mga signs or mga nangyayari kapag ikaw ay nasa isang toxic na relasyon. Kaya kung nakaka-relate ka, kung ganyan ang sitwasyon mo, naku, layas ka na agad-agad, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.